Paano kumuha ng PIOS certificate or yung pre-employment orientation seminar gamit po ang ating mga cellphone. So yan po ang ituturo natin kabayan sa tutorial na ito. So para po sa mga kukuha ng PIOS certificate, hindi nyo pa po alam kung paano kumuha at kung paano po kumuha. So hindi nyo na po kailangan pang magbayad or magpakuha po sa ibang tao. Pwede po kayong kumuha niyan gamit lang po ang inyong mga cellphone. So napakadali lang naman po kumuha ng PIOS certificate basta meron lang po kayong internet, yung cellphone nyo po. Meron pong internet yan, pwede po kayong makakuha ng PIOS certificate. So hindi nyo na po kailangan pang magastos para po makakuha niyan. So ipalo nyo lang po itong tutorial na gagawin ko kabayan, okay? So ganito lang po ang gagawin nyo. Sa inyong mga cellphone, hanapin nyo lang po ang browser. Pwede po kayong gumamit ng ibang browser. So, ang gagamitin ko po dito ay Chrome browser. Open nyo lang. Pagdating po sa browser nyo, isearch nyo lang po dito ang PIOS certificate. PIOS yan po. And then, may mga magsasuggest po dito. So, ito po yung hahanapin nyo. Yan pong site na yan. Ayan. And then, i-click nyo itong PIOS Online DMW Highlights. Yan, naka-highlights na blue. And then, mapupunta po tayo dito sa website ng PIOS. So, dito po sa baba, ayan po sa baba, sabi po dito, free po ito. Yes po, free po ito, kaya hindi na po kailangan pang magpabayad. So, dito po mga kabayan, so kung hindi pa po kayo nakarehistro sa e-registration, so meron po tayong separate tutorial dyan ha. So, meron po tayo sa video dyan. Hanapin nyo na lang po ang e-registration account and number. Tutorial po yun kung paano po gumawa. Step by step po yun kung paano po kayo makakuha ng e-registration. Kasi po, yung e-registration po, magbibigay po yun ng e-registration number. And then, yun po ang gagamitin nyo para po makakuha kayo ng PIOS certificate. So, kung wala po kayong e-registration number, so hindi po kayo makakuha ng PIOS certificate. Okay? So, yun ang first step. So, mahaba kasi tutorial yun. Kaya, panoorin nyo na lang po yung separate tutorial ko dyan, okay? And then, pag once po na nakakuha na kayo, hindi nakagawa na kayo ng registration, and then meron na po kayong registration number, so mag-proceed na kayo dito. So, ilagay nyo po yan dito. Ayan, yung registration na binigay po sa inyo, ilagay nyo po dyan, and then ang inyong last name at ang inyong first name. And then dito po, choose module type, kung ano po ang profession nyo po. Halimbawa po, kung kayo po ay professional or skilled, dito po, i-click nyo po yung bilog na yan. Ayan. Kung kayo naman po ay household, katulad ng magtatrabaho po sa bahay, yan po, kailangan po, yan po ang i-click nyo, okay? So, siyempre po, ako po ay professional in skill, dito po tayo. Pag once po na okay na po, nalagay nyo na yung information nyo dyan, and then dito nakaselect na dito sa module type, i-click nyo na po itong proceed button. And then, mapupunta ka po dito sa iyong account. So, lalabas po dito ang iyong account. So, scroll up mo lang po, scroll up mo. So, kung mayroon na po kayong certificate, lalabas po yan. So, simple dahil wala pa naman po tayong certificate. So, wala pa pong lalabas dyan. So, scroll up nyo po ulit. Scroll up nyo. So, dito po sa baba, may mga kailangan po tayong sagutan na exam or mga katanungan po. Ayan po, 8 module po yan mga kabayan. So, ang una pong module na kailangan po nating ipasa, kailangan po, pag nag-exam po tayo, wala tayong mali na at least 3. Dapat po, at okay lang 2. May pasa lang po natin maging kulay green, okay na po yun. So, pwede naman po natin balikan yan pag once po tayo nagkakamali hanggang po sa matama natin na makuha po natin yung tamang sagot. So, ang una po itong Module 1, Prices, ayan po. Module 2, Job Search. Module 3, Forwarded Forearm. And then, Module 4, ito po, Get the Price Right. And then, Module 4, ayan. Module 5, ayan. Module 6, ayan po. So, sasagutan po natin yan mga kabayan isa-isa para po malaman nyo kung paano po yan at kung paano po papasa nyo po itong PIOS certificate. So, dito po, i-click nyo lang po yung first na yan, Module 1. Step by step po yan ha. Hindi po kayo makakapunta dito sa Module 2 hanggat hindi nyo na tatama or hindi nyo po nasasagutan ng maayos itong Module 1. So, ito po, i-click lang natin to. So, dito po mga kabayan, meron po maglalabas dyan na video sa baba yan. Ayan, sa baba. Pwede po natin yan panoorin. Kung hindi nyo pa po or first timer po kayo, malaga pong panoorin nyo yan. Kasi dyan po magmumula yung mga tanong. Hindi makukuha nyo rin po dyan yung mga sagot. So, panoorin nyo po yan mga kabayan dyan ha. Okay? So, ngayon, pag okay na po, napanood nyo na po, i-click nyo na po itong Let's Review. So, dito, ayan. So, sa bawat module po, may mga katanungan po yan, true or false. Ayan. Dapat po, makakuha po tayo ng 3.
So pag nakakuha po tayo ng dalawa, magre-repeat po yan, and then uulitin po natin mga kabayan. So dito, bawa dito sa question number 1, one of the things to consider when you are thinking of working abroad is the readiness of your loved ones to be left behind. So, may Tagalog naman po nito mga lodis. Pwede nyo pong Tagalogin yan mga lodis kung gusto nyo. Halimbawa, ano po ba ang tamang sagot yan? Totoo po ba or mali? So, kayo na po mag-decide yan. Kaya nga po, panoorin nyo dapat yung video na pinanood nyo doon, nakapaskil doon para po malaman nyo yung tamang sagot dito. So, halimbawa po, true po. Siyempre, kailangan ready po tayo na iwanan yung ating pamilya kung tayo po ay mag-abroad. So, true po yan. And then dito, number 2, as you work overseas, being away from your loved ones can be very stressful. So, true or false po ba? So, true, ganyan po. Expenses increase when incomes increase. So, kung ang gastusin po na natin ay nagtumataas, pag tumataas din po ang sahod. So, kayo po, ano po tingin nyo, tama or mali? Working overseas may bring you homesick. So, ayan po, totoo po yan. Sa mga first timer dyan, ayan, true po. Your ability to move around freely could be limited when you work overseas. So, ano po ba ang tamang sagot yan? So, halimbawa, false. So, pag nasagutan nyo na po yan mga kabayan, ayan, tapos nyo nasagutan, i-click nyo na po itong check your answer. Ayan. So, halimbawa po dito mga kabayan, ayan, kita nyo po, may mali po akong dalawa. Ayan, kita nyo po maling dalawa. So, pag yan po naging tatlo yung mali nyo, hindi nyo po yan maipapasa ganyan. Kailangan nyo pong mag-repeat and then ulitin nyo po yung tanong and then makuha nyo yung tamang sagot. Okay? So, at least makakuha po kayo ng tatlo. Pag nakuha kayo ng tatlo, lalabas dyan, good job. And then, pwede na po kayo mag-proceed sa next module. So, ganyan po ang gagawin nyo mga kabayan sa lahat ng module. Pero dito, meron po tayong special module para sa inyo yung number 6. Next lang natin itong module 2. So dito sa pare-parehas lang naman po 'yan, pero except dito sa Git Country Cozy, 'yan. Tapusin po muna natin tong module 2 hanggang 5. So pag once po na natapos na natin 'yon, dito tayo sa module 6. So dito po sa module 6, may mga kailangan po dito tayong malaman dito. So ito po yung destination po natin. So kailangan po nating pagpilian dito kung saan po tayo pupunta. So may tatlo pong pagpipilian dito. So una po itong Asia Pacific. So dito po sa Asia Pacific kasama po dyan ang Korea, Japan, Malaysia, yung mga nasa Asia Pacific po tulad ng Japan, Hong Kong, sa Singapore, Malaysia, Thailand, mga ganun po. So pag dyan po kayo pupuntang bansa, ito po ang pipiliin nyo. Okay, yan. And then, i-click nyo po itong continue button. So kung pupunta naman po kayo sa Americas and Europe, sa Europe po, so katulad po ng Canada, Germany, Italy, USA, so ito po ang pipiliin nyo. Ayan. So ito po yung pipindutin nyo sa baba po niyan. So dito sa baba naman isa, kung sa Middle East and Africa po, alimbawa pupunta po kayo Saudi, Qatar, o basta sa Middle East po, katulad ng Bahrain, Kuwait, Saudi, UAE, dito po kayo pupunta. Ayan. Yan po yung kiklik nyo. Kasi po, may tatlo pong euro po yan, hindi pare-pares po ang sasagutan nyo dyan mga kabayan. Okay? So, halimbawa po ako, sabihin natin dito na lang sa Middle East. So, dito sa Middle East po, i-click natin itong continue. And then, lalabas na po dito yung video na pwede nyo pong panoorin. So, pag napanood nyo na po, pakinggan nyo. And then, i-click nyo na po itong let's review pag natapos nyo na po. And then, pag natapos nyo na po, sagutan yung 8 module na ipasa nyo na po. So, dito po sa baba, makikita nyo dito, congratulations for completing the POS online. So, dito po, para po makuha nyo yung certificate, so, i-click nyo lang po ito, print certificate. And then, dito po, makikita nyo na yung certificate number nyo, yung pangalan nyo, yung issue date, ayan po. So, kung mayroon po kayong printer or pwede nyo pong i-save ito sa inyong mga cellphone para po pwede nyo ipaprint to or pwede nyo pong i-save as kung ano man po yung paggagamitan nyo nito. Basta po nasa cellphone nyo to. Ayan. I-click nyo itong print na to. So, ayan. And then, i-click nyo itong download. And then, automatic po, kung mayroon pong PDF reader or document reader ang inyong mga cellphone, automatic po, pag once po na-download nyo, lalabas na po yung POS certificate nyo. So, mahalaga po yan mga kabayan dyan. Ayan.
Ayan, dyan sa taas na yan po yung PO certificate number nyo, QR code, and then ayan po yung date. Kung may mali po dyan mga kabayan, pwede nyo pong edit dyan, and may separate tutorial po tayo dyan, panoorin nyo po, okay? So itong certificate na to, pwede nyo itong ipaprint by E4, and then pwede nyo itong ibigay sa agency or sa kung sino man po ang maghihingi ng inyong PO certificate. So halimbawa po hindi nyo ito na-download, pwede nyo naman po itong balikan, i-login nyo lang yung inyong account sa PO's website. And then, makikita nyo po yan dun sa account nyo. So, yung pinakita ko sa inyo kanina, may lalabas po na katulad sabi ko sa inyo na certificate. Dun po yun makikita yung certificate nyo. Pag once po na hindi nyo na-download or nakalimutan nyo po or nawala po yung copy nyo. Okay?